So ito na mga sangkay, ang malaking balita ngayon. May pasabog po itong si Sandro Marcos na lahat ng mga Pilipino talaga nga namang matutuwa at magugulat dito. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. At eto, good news. Pag-uusapan po natin itong malaking pasabog ngayon ni Sandro Marcos. Talaga nga naman mga sangkay na may pinapatunayan itong panganay na anak ni Pangulong BBM. No? Pero bago tayo mag-umpisa, no? Sa mga hindi pa po dyan na nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Silipin nyo po. Okay, sa baba ng video, may subscribe dyan. Pindutin nyo po yung subscribe. Tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Okay? Nakaintindihan ba tayo? Alright, ito na. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ito, mga sangkay. Ito yung pasabog. Actually, napasadahan natin to kanina, pero ito mas malinaw. Okay? Mas malinaw na balita tungkol dyan, mga sangkay. Aba, totoo nga po. Napapababain o gagawin pong libre ni Sandro Marcos ang kuryente sa hindi hihigit na 2,000. Halimbawa, merong kang bill ng kuryente dumating. Yung babayaran lang, mga nasa 2,000 lang. O, diba? Deliver ka na. Hindi mo na babayaran yun. Kasi, halimbawa, maisabatas ito. Diba? O alam nyo na kung sino nga hanapin. Hindi po si Marcoleta. Si Marcoleta, nangako lang. Pangako ba tawag doon? No? Plataforma niya. Kumbaga, si Marcoleta, naglatag lang ng kanyang plataforma. Pangako na po, ganito gagawin natin. Libre ang 2,000 bill. Pababa. Pero si Sandro Marcos na po ang gumawa. O, diba? Nakakatuwa, mga sangkay, diba? Sabi dito, eto, basahin mo natin. Inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 2700 o Free Electricity for Low Consumption Households Act na naglalayong magbigay ng libreng kuryente para sa mga pamilyang mababa ang konsumo. Ngayon, kita nyo yan, mga sangkay. Ang daming ginagawa nitong si Sandro Marcos. Aba, kung galito lagi yung isinusulong ng mga mambabatas, di sana masaya ang sambayan ng Pilipino. Kita nyo yan, mga sangkay. Nakakatulong po. Hindi lang nakakatulong. Talagang sobrang makakatulong ito. Lalong-lalo na po yung mga kababayan po natin na wala naman pong aircon, wala naman pong kung ano-ano mga kagaya ng refrigerator, hindi po magastos, no? So, mababa, mga sangkay, ililibre na. Kapag pumasa ito, mga sangkay, talagang ang lupit. Diba? Ayon po dito, sa ilalim ng panukala, eligible ang household na may average consumption sa loob ng 3 buwan na hindi lalampas sa 135 kilowatt-hour o may buwan ng bill na hindi hihigit sa 2,000 kung alin ang mas mababa. So, ayan po mga sangkay, no? Yan po ang mangyayari. Libre. Pag pumasa yan, mga sangkay, talaga nga namang tayo dito, yung mga kababayan po natin, matutuwa po talaga. Isipin nyo, pag 2,000 pesos yung bill, di wala ka nang babayaran. Yung mga mahihirap na kababayan po natin, na hikaos talaga sa buhay, nahihirapan magbayad ng kuryente, ayan na po mangyayari dyan. Diba? Sasagutin ng gobyerno ang electricity bill na pasok sa threshold sa pamamagitan ng direct subsidy at hindi papatawa ng 12% VAT. Yan pala mangyayari, mga sangkay. Kung lumalampas sa limit sa 1 buwan, babayaran muna iyon ng household.
Pero maaari pa ring maging eligible ulit sa susunod na buwan kung babalik sa limit. Halimbawa, mga sangkay, ngayong buwan, umabot yung babayaran mo sa kuryente sa 3,500. Hindi babayaran ng gobyerno. Pero kapag ka bumalik ulit sa, halimbawa, 1,999 or 2,000, sakto. O di kaya, meron yan, di ba? 2 point something na babayaran mo, magiging libre ulit. Ayan po ang sinasabi dito. Kung lumalampas sa limit sa isang buwan, babayaran muna iyon ng household. Babayaran mo. Sagot mo yan. Pero, kung maging eligible ka ulit, so sa susunod na buwan, babalik din. So, magiging ganun ulit. Ang implementasyon sa pangunahan ng Department of Energy kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan. Malaking tulong to sa mga kababayan po natin. Kasi sa Pilipinas, ang mahal-mahal po ng binabayaran ng kuryente, di ba? Sabi dito, praise God, praying that this bill will be approved. ASAP. Excellent job to Congressman Sandro Marcos. May God bless you more with wisdom and good health, praying for God's protection to your entire family. Ay, sana nga po maaprubahan. Malaking tulong po yan sa ating mamamayan. Lalo na po sa mga maliliit lang ang sweldo, sa mga kapuspalad, mabuhay ka, Representative Marcos. O, di ba, mga sangkay? Yung kawawa kasi talaga, yung mga mababa lang yung sweldo, di ba? Na nagtatrabaho naman, nagsusumikap naman, pero mababang sweldo. Yung kanilang sweldo, hati-hatiin pa yan. Halimbawa, bayad sa upa. Upa pa, Diyos mo, yung baribar, sa ulo niyan. Upa. Let's say, yung upa nila ay umaabot ng 4,000. Upa, 4,000. Tubig, medyo mababang tubig, kahit papano. Diba? Tapos, kuryente. So, kung ganun ang mangyayari, imbis na magbabayad sila ng malaki, kasi marami po talaga, mga 2,000 lang po yung binabayaran. Mababa pa nga po eh. Lalong-lalo na po yung mga nagre-renta lang, wala naman pong TV sa bahay. Or kahit may TV, mura lang naman po yung konsumo ata niyan eh. Pero yung may mga aircon, may ref, malaki po yan, mga sangkay. So, malaking tulong po talaga ito sa sambayan ng Pilipino. And hopefully, maisabatas po ito as soon as possible para po talagang mga sangkay. Kita nyo, dapat ang gagawa na ito si Marcoleta, pero ngayon ang gagawa si Sandro Marcos. O, diba? Eh di wow na lang tayo kay Marcoleta. Wow, anong nangyari, sir? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito ba isang Revelation? Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.